Hello people! Akala ko talaga ay yung lunch ng mga amo kanina ay sa labas sila kakain. Kasi usually Friday and Saturday sa labas sila kumakain. But then around 12 o'clock, pumunta yung amo kong babae doon sa kusina at sinabing full daw at nawaship yung pagkain at shakshuka. Itong food na to usually nilang nire-request dinner o di kaya breakfast. Naghintay ng bawang at sibuyas. Mas maraming bawang at sibuyas, mas masarap. And then gumamit ako ng tomato in can. Hinati ko lang kasi gagawa pa tayo ng shakshuka. And hindi din maganda na maraming kamatis kasi nga maasim. And gumamit ako ng full beans in can. Isang can lang kasi usually pag full lang yung request nila. Pero today, sinabay nila yung shakshuka at itong full beans. So marami na, hindi na naman mauubos. Yung full beans in can, it's either ano na siya, chop na siya or parang mashy na siya or yung mga buo-buo kagaya nito. So ang gagawin ko ay mamash ko siya ng konti. Naglagay ako ng half broth cubes at naglagay tayo ng mixed spices doon at dill na dried. Wala akong leaves na fresh. Mas maganda yung fresh sana na ilagay dyan. And then ganyan na siya. Lutuin lang yan until maiga ng konti. Kunting-kunti lang. And then magtap lang tayo ng boiled egg. And nag-drizzle ako ng olive oil. At naglagay pala ako doon ng cumin powder ng konti. Ang sabi ni Amo, 1:30 sila mag-lunch. Kaya ang pagluto nito, kailangan tansyado na medyo mainit-init pa yung full at yung shakshuka. Sinunod ko namang iluto itong shakshuka. So, ano lang naman yan, ginisang sibuyas, bawang, and then kamatis. Yung natira nating tomato in can. And then, gumamit ako dyan ng 5 pirasong itlog. Scrambled lang yan, pero depende sa inyo. Yung mga amo na iba, merong mga buong-buong itlog yung gusto nila dyan na itap. Pero dito ay scrambled lang yan. And then asin at paminta. Mas gusto nila dito yung hindi overcooked na pagkagawa ng shakshuka. Yung ganyan lang siya. Ang pair nito, ito yung tinatawag na tamis. Habang nagluluto ako, yung taga-maniho namin dito, yun yung inutusan na bumili sa bakery dito ng tamis. So ito ay dapat mainit pa kaya tansyado din yung oras ng pagbili. Isa to sa pinakamasarap na tinapay dito or pagkain nila dito sa Saudi. Sobrang init pa yan, freshly baked talaga. Then sa nawaship at itong mga pagkain na to, lahat ng to ay prepare nila with red tea or shahi. Kumamit na ako ng 3 pirasong tea bag para madali tayo at papakuluan lang natin yan. It's either mag-request sila na with sugar na doon mismo sa tea or yung sugar ay aside lang. Dito naman tayo sa tinatawag nilang nawaship. Ang lahat ng ito ay tinatawag nilang nawaship. Kasama itong magdus. Ang magdus naman ay cured eggplant na may walnuts, may mga bell peppers at iba pang spices at binababad nila yan ng olive oil. Meron naman tayong labna, ito din yung masarap din dito na sausawan nila sa tinapay or palaman. Ang lasa naman ito ay may pagka-yogurt na may pagka-cream cheese. Sa nawaship meron din tayong za'atar. Ang za'atar naman ay pinaghalong thyme, oregano, sesame seeds, salt at sumac. At syempre hindi mawawala din ang olive oil. At sa nawaship, lahat ng cheese na merong available dito sa bahay pwedeng i-serve. Like itong cream cheese spread. At hindi makalimutan nating i-serve itong halloumi cheese or ang tinatawag sa bunso namin dito ay SS cheese or SS cheese. At para makumpleto ang pagkain na to ay kailangan mag-serve tayo ng red tea. So sa red tea, depende yan sa mga amo kung gusto nilang lagyan yung termo ng mint leaves or fresh mint leaves. Pag kami lang dito sa bahay or yung mga amo lang talaga, automatic na yan na lagyan ko ng mint leaves yung termo. Hinabol ko na itong black olives. Yan, nakalimutan ko tong black olives. Green lang pala yung nilagyan ko doon. Itong dish na to, isa to sa healthy na food nila dito. Usually talaga kinakain nila to breakfast or di kaya balik naman tayo dito sa tawag nilang tamis. 2 piraso yung in-order nila, isang plain at isang may cheese. Itong tinapay na to ay nagmula to sa Afghanistan. Ang tawag nila dito ay Afghani kubus. Ang ayoko lang talaga nito ay bagong luto, ilalagay nila sa plastic. Ang kubus na to ay wala tong pangpaalsa kaya masarap lang to kainin pagka mainit pagka malamig na yan ay kukunat na yan siya at napakatigas, masakit sa pangat. Hinati ko yung plain, hinati ko rin din yung merong cheese at in-slice, nilagay ko sa oven yung kalahati noon para matusta lang siya ng konti. Yung amo kong lalaki at yung dalaga naming alaga at pati sana si Basma gusto nila yung tosta na bread nito. So yung amo ko namang babae at yung 2 boys gusto lang naman nila yung plain lang, yung hindi tostado. Kumirit pa ng request yung amo kong lalaki nitong favorite niyang sauce. Nataon pa naman na wala kaming green chili kaya pinabili naman uli yung taga-Maniho. Pero madali lang naman tong gawin. Gumamit lang ako ng food processor. Green chili lang naman yan, garlic, lemon at konting salt. At ready na ang kanilang food. Ang pagkain naman namin ni Belle ay iba naman kanina. Meron kaming Mang Tomas nung nabili nung pumunta kami ng Lulu Supermarket kaya nagprito ako ng manok. And that's it. Thank you so much for watching. The food is ready!